Kumpirmadong pumasok sa pool ng Gilas Pilipinas si Juan Gomez de Leaño. Ang paliwanag ni Coach Tim, pakatutukan. Kumpirmado rin ang pagdating ni Jamie Malonzo para sa practice ng Gilas Pilipinas at ang latest sa kaso ng naturalization process ni Benny Boatwright. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Matapos magtala ng impresibong performance at tila panawagan na makausap si Coach Tim Cone, tuluyan ang pumasok sa pool ng Gilas Pilipinas si Juan Gomez de Leaño. Sa nasabing issue, kaagad nagpaliwanag ang coach ng Gilas Pilipinas. Tanong, sigurado na ba si JDL sa Magic 12? Kaninong idea ang pagpasok ni de Leaño sa Gilas Pilipinas? Tutukan natin ang mga sinabi ni Coach Tim sa report ni John Ballesteros ng One Sports. Inimbitahan namin si Juan Gomez de Leaño sa practice. Hindi ibig sabihin nito na sigurado na siyang kasama sa Final 12. Pero sasama siya sa amin. Matagal na namin siyang iniisip pero nagkaisa ang coaching staff na yun ang posisyon na kailangan namin ng mas maraming scorer, ball handler at pick and roll guy. Okay, so ang reaction natin dito mga playoffs, nagbunga ang ginawa ni Juan Gomez de Leaño. Ang mga birada niya kontra Barangay Ginebra, di ba? Kumamada ka ba naman ng 32 points versus Ginebra, hindi ka ba mapapansin talaga? Hindi lang yan eh. Matagal na siyang nananalasa sa Converge. Pagpasok pa lang niya sa team, kakaiba na yung vibes ng ilan nating mga kababayan. Hindi lang basta vibes eh. Pinatunayan ni Juan Gomez de Leaño sa bawat laro na kaya talaga niyang magbigay ng magandang laban sa Converge. At ngayon, andito na siya sa pool or imbitado na siya sa practice ng Gilas Pilipinas. Malaki yung chance niya na makasama sa Hanay. Unang-una, nung huling sabak ng Gilas sa Asia Cup, may mga iniindang injury ang ilan sa mga player natin. Ni Coach Tim Cone, di ba? Si Calvin Optana, si CJ Perez. Kaya sa tingin natin, swak na swak si Juan Gomez de Leaño kung sakali. Tama yung timing niya dito. Pero syempre, ayon na rin kay Coach Tim, hindi pa siya pasok sa Magic 12. Kakailanganin pa niyang pagtrabahuhan yon. Pakita niya yung tamang forma para mas makuha niya ang atensyon ng grupo. Malaking bagay kasi siya dito kung sakali eh. Naniniwala tayo na yung mga ginagawa niya sa Converge, kaya niyang matranslate sa Gilas Pilipinas. Mabilis, athletic at shooter siya ha. So sa tingin natin, posibleng mapunan niya ang kakulangan ng Gilas sa mga ganong aspeto. Outside shooter ang unang-unang kailangan ng ating kupunan. Kaya sa tingin natin, swak talaga siya sa Hanay sakaling maipasok siya ng tuluyan ni Coach Tim Cone. And by the way mga ka-playoffs, ipinaliwanag din ni Coach Tim na sobra siyang hanga sa depensa ni Juan Gomez de Leaño. Maganda raw talaga yung inilalabas niyang depensa na hinahanap nila para sa isang point guard. Kailangan daw talaga nila ng magaling na defender sa posisyon ng guard dahil mas maraming kumakamada sa kanyang posisyon sa international game. Ayon na rin kay Coach Tim Cone. Ibig sabihin nito mga playoffs, aasahan talaga niya si Juan Gomez de Leaño sa point guard position sakaling maipasok niya to, di ba? Alam niya, makakatulong talaga yon. Kung maalala niyo si Taylor Britt ng New Zealand, ang bigat ng ginawa niya sa Asia Cup. Hindi talaga mahabol ng Gilas kahit yung mga bigs natin, hindi siya kinayang habulin eh. At siguro, isa yan sa mga nakikita ni Coach Tim na posibleng gawin ni Juan Gomez de Leaño oras na sumalang sila sa World Cup qualifiers. Habang nakapasok sa pool si Juan Gomez de Leaño, kinumpirma naman ni Coach Tim ang pagdating ni Jamie Malonzo para samahan ng grupo sa training or paghahanda sa nalalapit na World Cup qualifiers. Ayon kay Coach Tim, parte pa rin ng nasabing pool ang dating Ginebra player. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Jerry Ramos sa Spain. Darating si Jamie sa Lunes, kasama pa rin siya sa pool at talagang bahagi pa rin siya nito. Isa siya sa mga original na players at mananatili isang isa sa mga original na players. Kumpirmado po yan darating siya ngayong Lunes, ngayong araw para sa practice ng grupo ng Gilas. Pero kung maalala natin, hindi na siya nagamit ng ganong katindi nung Asia Cup. Hindi natin alam yung totoong rason pero umugong kasi yung balita nung time na yon na isa sa rason ang pagpirma nito ng kontrata sa Japan B-League. Yan yung isa sa mga sinasabing dahilan bakit hindi na siya nagamit ni Coach Tim sa Asia Cup ng ganong katindi. Nagamit naman siya pero bandang dulo na yun Anyway, paparating na siya at siguro iba na yung sitwasyon ngayon. Wala na siyang kontrata sa Japan. At katulad ng sinabi ni Coach Tim na nanatili siyang kasama sa programang sinimulan niya 2 taon na nakararaan. Hindi natin alam kung isa pa rin siya sa papasok sa Hanay ngayong papalapit na World Cup qualifiers. Pero dahil kabilang siya sa dating Hanay, malaki pa rin ang posibilidad na makasama siya versus Guam. Again, walang nakasisiguro talaga kung sino yung papasok sa Hanay. Base lang to sa mga dating nangyari bago pa magsimula ang Asia Cup na ginanap sa Saudi Arabia noong Agosto. So tingnan natin sa mga huling araw kung sino-sino talaga yung papasok ulit sa Hanay ng Gilas Pilipinas. Kung pasok pa rin si Jamie Malonzo sa pool ng Gilas, ibinunyag naman ni Assistant Coach Richard Del Rosario ang pagdating ni Benny Boatwright. Ayon sa Assistant Coach, dumating sa bansa si Benny Boatwright para dumalo sa hearing ng Kongreso
para sa naturalization process nito. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Assistant Coach Richard Del Rosario sa report ni John Ballesteros ng One Sports. Dumating siya kaninang umaga. May scheduled hearing siya sa 19 para sa kanyang naturalization process. Dito siya hanggang 20. Masaya kami na natutuloy na ulit yung process ng naturalization sa Congress. Sinusubukan namin papuntahin siya sa mga practice ng Gilas para makita niya rin kung paano ang ginagawa ng Gilas. Magaganda yung mga balita ngayon mga ka-playoffs. Kung dati walang balita tungkol dito sa naturalization niya or sa naturalization process niya sa Kongreso, ngayon eto na, magkakaroon na ng hearing. Ibig sabihin, umuusad na yung proseso para kay Benny Boatwright. Kasunod ng mga balitang magpapasok si coach team ng bagong players katulad ni QMB at posible din si Juan Gomez de Leaño, di ba? So kahit paano may kakapitang pag-asa ang fans ng Gilas na matagal nang umaasang mapapansin sila ni Coach Tim Cone. Yung panawagan nilang balasahin ng hanay, bunga ng hindi magandang performance nito sa mga nagdaang torneo. Sa kaso ni Boatwright, malaking tulong siya sa parte ng Gilas kung sakali, di ba? Kung dumating talaga yung point na aprobado na siya, may pamalit kagad sila kay Brownlee kung meron siyang injury, di ba? Medyo nagkakaedad na rin si Brownlee, kaya swak na swak at panahon na talaga para mabigyan pansin ang naturalization process ni Benny Boatwright. Base naman sa nakikita nating highlight na inilalabas ni Benny sa kanyang IG habang naglalaro sa Taiwan, okay na okay siya doon. So abangan natin ang mga susunod na balita tungkol dito sa Gilas Pilipinas at kay Benny Boatwright. Sa kabila ng kaliwat kanang issue ng gobyerno, naisipan ng Kongreso na isiingit talaga yung proseso. So good luck kay Benny Boatwright and good luck siguro sa Gilas Pilipinas. So guys, maraming salamat.